Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Martes ay matatagpuan sa Juan 16:12 hanggang 13. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi nyo pa kayang intindihin sa ngayon. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa isang magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. At sa umagang ito, Diyos, patuloy kong idinadalangin sa inyo ang aming mga kaibigan na naroon sa banig ng karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, at magalingin sa mga karamdaman, Panginoon. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay. Naghahanap buhay sa lansangan, tulad ng mga nagwawalis, Panginoon, sa lansangan. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila. Ikaw, Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng proteksyon. Ikaw, Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng kalakasan sa araw-araw ng kanilang buhay. Gayon din po, Diyos, ang mga traffic enforcer. Patuloy mo po silang ingatan. Ilayo mo sila sa mga tukso, sa mga pagsubok, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa kanilang mga buhay, Panginoon. Gayon din po, Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Lord, ikaw, O Diyos, ang nakakaalam sa bansang mong ito. Dahil ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay tinatawag na Christian country sa buong Asia. Kaya, Lord, tulungan mo po ang bansang Pilipinas na makamit ang maayos na mga pagtakbo ng aming mga ekonomiya, Panginoon. Tulad ng mahal ang mga bilihin, ang mga bigas, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakaalam. Ikaw, Diyos, ang makapangyarihan. Lord, tulungan niyo po ang aming mga leaders na maayos ang mapatakbo ang bansang Pilipinas, na may tulong sa iyong banal na Espiritu Santo. Pagpalain mo ang mga namumuno namin, Panginoon. Naway sila, O Diyos, ay lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Gayun din po, O Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy niyo po silang ingatan, Ama. Patuloy mo silang ilayo sa kapahamakan. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa kanila. Amin din nilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sabi ng makapangyarihang Diyos, dati ko nang nasabi na ang isang grupo ng mananagumpay ay natatamo mula sa silangan. Mga mananagumpay na nagmumula sa gitna ng malaking kapighatian
Anong ibig sabihin ang ganoong mga salita? Ang ibig sabihin ng mga iyon ay ang mga taong ito na natamo na ay tunay lamang na sumunod matapos dumaan sa paghatol at pagkastigo at pakikitungo at pagtatabas at lahat ng uri ng pagpipino. Ang paniniwala ng mga ganoong tao ay hindi malabo at mahirap unawain, ngunit tunay. Hindi pa sila nakakita ng anumang mga tanda at kababalaghan o anumang himala. Hindi sila nagsasalita ng malabong mga titik at mga doktrina o malalim na kabatiran. Sa halip, mayroon silang realidad at mga salita ng Diyos at isang tunay na kaalaman sa realidad ng Diyos. Ang ganung bang grupo ay walang masigit na kakayahang gawing malinaw ang kapangyarihan ng Diyos. Sa mga huling araw, si Kristo ay gumagamit ng sari-saring katotohanan upang turuan ang tao. Ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan gaya ng tungkulin ng tao. Paano dapat sundin ang tao ang Diyos? Paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos? Paano dapat mabuhay ng normal ang tao? Gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang inidudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkasuwail. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay daan sa tao na magtamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Sa layunin at gawain ng Diyos at sa mga hiwagang hindi niya maunawaan, tinutulutan din nito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian. Gayon din, para matuklasan ang kapangitan ng tao, ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol. Sapagkat ang diwa ng gawain ito ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawain ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos. Sa mga huling araw, ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ang lahat ng mga katotohanan na maaaring magdalisay sa mga tao at matamo ang kaligtasan. Sa pamagitan ng mga katotohanan na ito ay hinahatulan ng Diyos ang ating katiwalian at isinaayos ang lahat ng uri ng mga tao, pangyayari at mga bagay-bagay para subukin tayo, para ilantad tayo at para pinuhin tayo. Ito ay kung paano ang katotohanan ay isinagawa sa atin. Ang mga salita ng mga pangyarihang Diyos ay ibinunyag kung paano ginawang tiwali ni Satanas ang tao at sumusuway sa Diyos. At ang diwa at ang katotohanan sa kung paano ang sangkatauhan ay nagawang tiwali ni Satanas. Sinasabi siya ng mga ito
kung paano magkaroon ng pagkilala ang mga piniling tao ng Diyos kay Satanas. Paano nila makikilala ang kanilang mga sarili? Paano nila isasagawa ang mga salita ng Diyos? Paano sila maaaring maging matapat na tao? Paano nila malulutas ang sarili nilang mga pagkakasala at gumawa ng sapat na mabubuting gawa? Paano sila gumalang, sumunod at mahalin ang Diyos? Paano sila magiging katugma kay Kristo at marami pa? Ang mga nagmamahal sa katotohanan, mga kaibigan, ay nakatuon sa pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos. Nakikilala nila ang kanilang sarili sa pamagitan ng iba't ibang mga pagsubok na isinaayos ng Diyos para ilantad sila. At nakikita nila ito sa pamagitan ng paghatol ng mga salita ng Diyos na sila mismo ay mga supling ni Satanas. Nakikita nila na sila ay mapagmataas. Mapagmataas. Panalo. Makasarili. Mapanlinlang. Nakikita nila na ayaw nila ang katotohanan at sinasama nila ang katanyagan at kayamanan. Palagi nilang nilanais na maging kapantay ang Diyos. Ginagawa nila ang kanilang tungkulin na humihiling sa Diyos ng ilang bagay bilang kapalit. At kapag naharap sila sa mga pangyayari na hindi nila gusto, agad-agaran sila kung humatol, lumaban at ipinagkanulo ang Diyos. Sa panlabas, nakikita na sumusunod sila sa Diyos, mga kaibigan. Ngunit sa katotohanan, sila ay nabubuhay pa rin sa ilalim ng impluensya ni Satanas at hindi pa lubusang natamo ng Diyos. Sa pamagitan ng pagdanas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos, nakikilala nila ang kabanalan at katuwiran ng Diyos. Nakikita nila ang nakinamumuhian at isinusumpa ng Diyos ang masasamang bagay habang pinagpala niya at kinahahabagan ang mga yaong nagtataguyod ng katotohanan at nananabik sa katuwiran. Kung gayon, ang pagkakaroon ng pusong may takot sa Diyos ay sumisibol sa kaloob-looban nila. Naging handa silang ipagkanulo ang sarili nilang makasatanas na kaligtasan at dinanais na sumunod sa Diyos at mamuhay sa kanyang mga salita. Sa walang tigil nilang pagsasagawa ng mga salita ng Diyos at pagtalikod sa sarili nilang tiwaling kalikasan, ang kanilang satanikong disposisyon ay nababago sa paglipas ng panahon. Nakagawa nilang igalang ang Diyos sa lahat ng bagay. Ginagamit nila ang mga salita ng Diyos at ang katotohanan bilang kanilang prinsipyo ng pagsasagawa at nakakamit nila ang katotohanan bilang kanilang buhay. Nakagawa na ngayon ang Diyos ng isang grupo ng mga mananagumpay. Maraming mga kapatid ang naghihirap sa hindi mapipigilang pagsugpo at pag-aresto ng gobyerno. Sila ay tinatanggihan, sinisira ang puri at pinabulaanan ng mga tao sa mundo. Gayunpaman, sila ay nanatiling matatag sa pagpapalaganap ng Ibanghilyo at matapat na ginagawa ang kanilang tungkulin. Hindi nila binibigyang pansin kung anuman ang haharapin nila o kapalaran o ang anumang epekto sa kanilang reputasyon o katayuan.
Ang ilan ay malupit na sinasaktan ng pamahalaan at sa harap ng kamatayan, nanatili pa rin silang tapat sa Diyos. Nagpasakop sa mga orkestrasyon at pagsasaayos ng Diyos. At tumatayong saksi. Marami rin sa mga kapatid, ang mga kaibigan na nakaranas ng paghatol, pagkastigo, pagsubok at pagpipino at nagagawang itakwil ang kanilang sariling tiwaling disposisyon. Sila ngayon ay namumuhay na katulad ng isang may normal na pagkatao at pagkakaroon sila ng iba't ibang uri ng mga karanasan ng patutuo. Ang mga patutuo ng mga mananagumpay na ito ay ang paglilinaw sa gawaing paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Kung gayon, ito ay ang tumpak na pagsasakatuparan sa pahayag 7:14. Ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. At sa pahayag 14:4, at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga na sa Diyos at sa kordero. Ang mga karasang patutuo ng mga mananagumpay na ito ay mayroon na sa online. Ang mga ito ay nakapagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao. Talagang nararamdaman nila na kung hindi dahil sa pagpapakita at gawain ng Diyos, walang tao ang maaaring mamuno sa grupo ng mga taong ito na malalim na tiwali para itakwil ang madilim na impluensya ni Satanas at magkaroon ng mga matagumpay na patutuo. Ang mga patutuong ito ay nagpapatunay para sa mga tao na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus at isa-isa tinanggap nila ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay natatanggap at ibinabahagi pa ng mas maraming tao. At ang gawain ito upang magpapatutuo sa makapangyarihang Diyos ay umabot sa bagong tayog nito. Ang kaharian ng Diyos ay matagal nang dumating sa lupa. Ang mga malaking sakuna ay malapit nang dumating sa atin. At ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay malapit nang magtapos. Ang oras ay nasa sa atin. Kailangan natin na hanapin at siyasatin ang tunay na daan. Ang lahat ng yaong nakakilala sa tinig ng Diyos ay nakabalik sa harapan ng trono ng makapangyarihang Diyos ay ang mga matatalinong dalaga na nakadalo sa piging ng kasalan ng kordero. At may pagkakataon sila na maging isa sa mga mananagumpay na sinasabi sa Biblia bago dumating ang malaking sakuna. Kung hindi man, kapag ang mga malaking sakuna ay tuluyan ng dumating sa mundo, ang pagkakataon na magawang mananagumpay ng Diyos ay mawawala at magkakaroon ng walang katapusang pagsisisi ang mga tao. Pagkatapos itong basahin, nauunawaan mo na ba kung ano ang ibig sabihin ng mga mananagumpay na nakapropesiya sa Biblia? Nahanap mo na ba ang landas para maging isa sa mga mananagumpay ng Diyos? Kung ninanais mong maunawaan ang maraming pang aspeto ng katotohanan, mga kaibigan, mangyaring huwag mag-atubiling basahin ang salita ng Diyos.
at makipag-ugnayan sa Panginoon sa pamagitan ng ating mga pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa iyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Pagpalain mo po ang mga nakikinig sa umagang ito, Panginoon, ng iyong mga salita. Ingatan mo sila sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang mga trabaho. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Amen at amen.